ng ating message nung sa park, no? Patungkol po dun sa ano ba yung kahalagahan po ng salita ng Diyos sa buhay natin. So, na-expound po ni Tintin yung kahalagahan po nung pag-ugnayan natin. Di ba? So, ang tawag po dun, daily quiet time. So, ba nagka-quiet time dito? Taas nga kamay. Si Ami, anong oras ka nagigising, Ami, sa pagka-quiet time mo? 5 o'clock. Hallelujah! Bakit po ginagawa yung 5 o'clock na yun? Dahil kasi po tahimik yung 5 na yun. Kung babasahin po natin ang Biblia, ano po, ang sinasabi po kapag nag-ugisya ang Panginoon, kapag nagipag-unayan siya, alas 3 po ng umaga. Kaya tama lang yung sinabing Tintin na alas 3, 2 to 4. Kasi kung titingnan po ninyo, no, yung mga kampong po ng mga nang-i-istorbo, mga hadlang, alam nyo, aktibo po sila doon sa hanggang alas 10 ng gabi, pagkatapos hanggang sa alas 2 ng umaga. Kahit kung titingnan ninyo, yung disco kung minsan, di ba, nagtatapos hanggang alas 2 ng umaga. Kahit aktibo po yung mga, sabi nga po, yung mga hadlang. Pagkatapos po, pag dumating na mga alas 3, yan na, tahimik na. No? Kaya din naman po yung, sabi nga po, yung Espiritu ng Diyos po, ilang umaali-aligid. No? Kaya doon po yung katamtam na talaga magigipag-ugnayan tayo. Amen po ba? So, doon po sa na-topic natin kay Tintin, no? Yun po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Ngayon po, ang kahalagahan naman po, nung sabi nga po, nagbibigay sa atin ng kaunawaan doon sa ating binabasa. Tandaan po ninyo, na nung Old Testament, no, para makita natin ano ba kahalagahan ng ating papag-aralan ngayon. Aalamin, hindi pinapag-aralan ito, kundi aalamin natin. Yung Old Testament po, ang alam po natin na nag-manifest noon ay ang Diyos Ama, di ba ba? It's the God the Father, di ba ba? Pagdating po ng New Testament, ang manifest, di ba? The Word become flesh. So it's the Lord Jesus Christ. Pagdating po ng grace period, sino ang nagmamanifest? Yan, it's the Holy Spirit. So, siya po ngayon ang kasakasama natin. Kung kasakasama po ng mga disipulo noon, ang Panginoon Jesus, sabi natin, maswerte sila. Mas maswerte po tayo. Bakit po? Kasakasama nila. Pero ngayon, alam nyo, nasa atin po yung banal na Espiritu. At yan po yung pangako ng kahit dito po natin titignan ngayon. At ang mapagpapaliwanag lang, hindi ko po mapapaliwanag po itong katulad na ito, kundi ang salita po ng Diyos ang magpapaliwanag. Kahit gagamitin po natin yung mga hinanga ko po dun sa mga salita ng Diyos upang sabi nga po, makita natin yung ano ba yung kahalagahan ng pag-ugnayan ko po sa Panginoon. Pagkatapos, yung kahalagahan po ng ibigay niyang, sabi nga po, comforter natin o advocate natin. So, ang ating topic po ay ang banal na Espiritu. No? At po, hindi natin papag-aralan, kundi alamin natin. Ito ba? Alamin natin kung ano po ba yung ministry ng banal na Espiritu po sa buhay ng bawat sa atin. Nakita natin ang ministry ng Panginoon Jesus sa panahon po ng mga apostol. Ay makikita rin po natin ngayon yung ministry ng banal na Espiritu po sa ating buhay. So, ano po ba yung pagkakilala natin sa banal na Espiritu? Kasi marami po yung mga sabi-sabi dyan, ang banal na Espiritu daw ay sabi nga po, kapangyarihan lang ng Diyos, no? Kaya ibig sabihin, yun ang force, no, ng Diyos, no? Pero kung titingnan po natin sa ating papag-aralan, no, na ang banal na Espiritu, sabi nga po doon sa the Holy Spirit, no, is God. Saan po natin makikita yan? At paano po yung conviction ni Pedro nung sinabi niya na ang Diyos po ay, ang banal na Espiritu ay Diyos? Kasi ang sabi po dyan sa Acts 5, 3 and 4, no? Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart, no, that you have lied to the Holy Spirit? Pagkatapos ang sabi niya, you have not lied to men, but to God. Ngayon, alamin po natin kung ano po pa yung pangyayari na ito, kung bakit po nasabi ni Pedro, no, with conviction, nasabi niya na hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos ka nagsinungaling. Ito po yung pangyayari na kung saan po yung kumilos po ang Diyos sa mga apostol, no? At ang sabi po dyan, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had.
Ito po yung pagkilos ng, sabi nga po, Banal na Espiritu. With great power, the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerful at work in them all, that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought their money from the sales, and put it on the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Okay, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, means son of encouragement, sold the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. No? Ito na po yung pangyayari. Now, he met him Ananias, no? Together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife, full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Kita nyo, now, head ang tabog. Ito po yung medyo, sabi nga po, pinapakingat-ingatan nila noon, no? Sabi po, then Peter said, no, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? No? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such thing? You have not lied just to human beings, but to God. No? Ano po ang nangyari diyan sa pangyayaring niya, no? Na kung saan sabi po doon, when Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard that had happened. Then some young men came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. And then sabi, Peter asked her, tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Yes, he said, that is the price. Peter said to her, how could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the spirit of the men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. And at that moment she fell down at his feet and died. Then the young men came in, and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. Ito po yung pagmamanifest po ng Banal na Espiritu doon sa kapanahunan po ng, sabi nga po, nung talagang kumilos po ang mga tinawag ng Diyos upang, sabi nga po, magpagamit sila. Pagkatapos, ito po yung mag-asawa na kung saan nakita natin na talagang may pagkatusok. Di ba? Nakita niyo, no? Kahit kuminsan talagang mag-iingat-ingat po tayo dahil kasi sabi nga po talagang ang Diyos po ay talagang nakatingin sa gawain natin. Amen. Kaya ito nga sabi, lagi kong sinasabi doon sa mga sumasama po sa atin, yung gawain po na ito ay talagang nandito po yung ano ng Diyos. Bakit ko po masabi yan? Alam nyo, hindi po nababago ang buhay ng tao kung talagang walang kapangyarihan ng Diyos sa gawain mo. Kayo po nagpapatunay niyan. Di ba, yung mga pagbabago na sa inyo, na kahit nandiyan po yung anointing, nandiyan po yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Okay. Ngayon, hindi na siya pumapatay. Di ba? Nakita natin dyan, namatay sa Ananias at Sapphira. Okay, anong ginagawa niya ngayon? Bumubuhay siya. Amen po ba? Bumubuhay siya ng tamang pagkatao ng bawat sa atin. Amen po ba? So, ito po kaya po ang tinawag dyan. He is God, no? Number 1. The Holy Spirit is God. And then number 2, ito po yung pangako, no? Sabi dyan, the Holy Spirit is the promise of Jesus. Nakasabi po si John 16, no? Tingnan po natin lahat. John 16:7. Sabi niya, but I tell you the truth, no? It is for your own good that I'm going away. Unless I go away, the Counselor will come to you, but if I go, I will send him to you. Ano? This is the promise, no? Na nung umakyat po ang Panginoon Jesus, ay bumaba naman. No? Kaya sabi nga po, kung hindi pa umakyat na ng Panginoon Jesus, di ba? Mag-isa lang siya, kawawa siya, di ba? Sa dami-dami na mga mini-minister niya. Pero tinan nyo, yung pag-akyat natin, tinan nyo, naging dumami ang mga, sabi nga po, naging katulad ng Panginoon Jesus, na katulad natin ngayon, di ba ba? Okay, sabi pa ho sa John 14:15, if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Kasama po natin ang Banal na Espiritu, sabi nga, hanggang sa, sabi nga po, sa walang hanggang, di ba?
Pagkatapos, sabi ganun, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and He will be with you. And then sa 26, ito po, pinaliwanag yung advocate. But the advocate, ang sabi po niyan, the Holy Spirit of the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you. Now, kaya napakalaga po kanina, sinabi po ni Tintin, na kapag tayo po ay talagang, sabi ang makipagniig sa Panginoon Jesus, no, sa Diyos, no, sa umaga, sa ating quiet time, napaka-importante talaga na i-start po natin talaga yung sarili natin ng paglilinis. Yung ba? Kahit kapag tayo po ay nagka-quiet time, na ipag-usap sa iyo. Kasi patuloy din po sa gawain na ito, di ba, nag-start po tayo dito ng paglilinis. No, na sabi nga po yung paglilinis na dapat ikukumpisal natin sa Kanya ang mga pagkakasala na gawa natin. Dahil kasi siya po ang kaharap natin. Amen? Now, kaya sabi nga po, ito po yung pangako na ibigay sa atin, no, na sabi nga po, mananatili po sa atin habang tayo po ay nabuhay. And then number 3, no? Ang sabi po niyan, the Holy Spirit is the voice of God. Siya po ang nagbibigay ng instruction. Siya po ang nagbibigay po ng protection. Sabi nga po, ng patutunguhan ng kanyang gawain. Na makikita po natin sa Acts chapter 13, verse 2. Ang sabi nga, while they were worshiping the Lord and fasting, no, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Tandaan po natin nagsalita po ang Diyos sa pamagitan po ng mga elders po dito sa church na ito noon. Now, kaya nagkaisa sila, na binigyan po sila ng instruction na isa-set aside po yung dalawa upang sila po ay gagamitin para sa mga hentil. Now, kaya sa ngayon po ay ginagawa pa rin po yan ng Diyos sa atin. Yung mga nangunguna po ng church, tandaan po ninyo yung mga sinasabi po namin, yung pinag-uutos po namin sa inyo, hindi lang po yung pansarili namin. Na kahit kapag sinasabihan ko si Elsa, sabi ko, medyo kayo nila Michelle, napakaaga naman nila kanina, pati si Lucia na maaga. Pero hindi naman sinasabi, pag wala si Ronald, maaga si Lucia. Minagit lang. Kaya, tagal pala mag-makeup si Ronald. Nakatunayan natin. alam nyo, ito po yung tingnan ninyo nakita po ninyo yung obedience ng bawat isa sa atin. Ano nyo? Sa prayer meeting natin, pinag-usapan, sabi natin, di ba, magkaroon tayo ng prayer warriors. Nandiyan sila agad, di ba? Nakita nyo yung obedient heart natin. No? Kaya nga tama nga yung mensahe kanina na kapag yung marami na tayo, mahirap na siguro mautusan yung marami. Pero kung kukunti lang, napakadaling utusan yung mga kukunti. Diba? Pero alam nyo, ganito po sin training natin. Kung ano po yung itinuturo sa inyo, no? Kung ano itinuturo ng mga nangunguna dito sa inyo, iyon din po yung encourage namin, ituturo nyo sa kanila. Kaya maski marami na tayo, di ba ba? Ay alam niyo yung pagkakaisa kapag yung nagamit natin yung napag-aralan natin, nandun pa rin yung force, no? That is a force to reckon with, yung pagkakaisa natin. Kayo po ang gagamitin no? Upang mapunta tayo lahat sa sentro. Kaya ang pinaka-sentro noon, sabi nga po ay ang Panginoon Jesus, yung relasyon natin sa Kanya. Amen? So, ayan po, yung sabi nga po, the Holy Spirit is the voice of God, no? And then, makikita natin yung work of the Holy Spirit. Ano ba yung mga ginagawa po ng banal na Espiritu po sa ating buhay? Kaya, ayan, malapit na po tayo dun sa ating video, live video. Live video presentation. Amen? So, and the work of the Holy Spirit, number 1, makikita po natin yan. The Holy Spirit testifies of our relationship with God. No? Ang sabi po sa 1 John 3 and 24, those who obey His commands live in Him and He in them. Those who obey His commands. Tandaan natin kaya tayo po nandito ngayon, nakasigurado tayo, nag-obey tayo. Amen? And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gives us. Kanya ito po yung kahalagahan. No? Yung tinanggap po natin siya, amen? Siya po yung nagbibigay sa atin ng, sabi nga po, ng encouragement upang magpatuloy, no? Kalakasan upang sabi nga po ay
maunawaan natin ang, sabi nga, yung relasyon na tinanggap natin sa Kanya. And then number 2, sabi diyan, the Holy Spirit teaches, no? But the Counselor, the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ang sabi po sa 1 John 3:17, in our hearts, if our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts and He knows everything. Yun po yung kahalagahan, no? Nasabi nga po, kung magpapasakop po tayo sa Kanya, alam nyo lang, alam po na experience nyo po ito, no? Kung magpasakop kayo sa Kanya, katulad nga po, nakaka-bless kanina si Michelle nag-pray. Sabi ko, nag-improve. Ilang araw lang, nag-improve itong si Michelle na ito. Dati, nakakapa. Ngayon, dire-diretso na. Nakita nyo, pag talaga nagpasakop po tayo sa banal na Espiritu, kita nyo ang improvement. Nyo? Kaya sabi nga po dyan, no? If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts and He knows everything. Kilala po niya ang pagkatao natin. Alam niyo, doon sa pagkakilala niya sa atin, diyan niya po sinusungkit yung kahinaan natin at palalakasin niya. Amen mo ba? Then number 3. Number 3, sabi niya, the Holy Spirit help us live a life pleasing to God, no? So I say, sabi niya, live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Tanda po natin, meron po tayong lumang pagkatao. Na kapag ito po yung pinapamuhay natin, bulilyaso po tayo. Hindi po natin naunawaan, sabi nga po, kung ano po yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo makakasunod dun sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Kaya pagdating po sa problema, wala na po, mag-isa na lang po tayo. Hindi po ba? Pero kung tayo po ay nagpasakop, sabi po dyan, kung tayo po ay nagpasakop, no? Sa banal na Espiritu, siya po ang magdadala sa atin in order for us to live a life, sabi nga po, pleasing to God. Kung nagpasakop po tayo sa Kanya. Amen po ba? Number 4. Then the Holy Spirit guides, no? Sabi po sa Romans chapter 8 verse 4. Yan. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Amen? Kung nagpasakop ka sa Espiritu ng Diyos, ay tiyak hindi ka po niya dadalhin din sa kaliwa. Dadalhin ka niya po dun sa tamang daan nga, sabi nga po, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kung nagpasakop ka sa Kanya, sabi nga po, tiyak mo na dadalhin ka niya sa daan na kung saan ang kapayapaan, sabi nga po, at ang pagpapala ay nandiyan. And then number 5, sabi diyan, the Holy Spirit gives up in the same way, the Spirit help us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us with words that words cannot express. Ito po yung minsan yung nagmamanifest ito po doon sa speaking of tongues. Obserbahan po niyo minsan kapag yung meron pong mga mabigat na problema ang isang tao, diba? Humahagulgol siya, di ba ba? Kaya ito po yung tulong na ibinibigay po ng Espiritu sa atin. Hindi na natin kayang i-express, no? Kaya nandan doon sa loob na lang at lalabas na yan kung ano na yung mga nasasabi mo. Kaya yun po yung tulong na ibinibigay sa atin. It helps us in our prayer. And then number 6, yan. The Holy Spirit gives us power to witness. Kaya siguro, sabi nga po, wala akong video ngayon, kaya tinatawagan ko po yung live video natin ngayon. Tinatawagan ko po si Dayan, no? Ito po yung nangyari kay Dayan, kung gusto mong sabi nga po, isi-share niya po. Praise God po. Alam ko po na nandito po lahat tayo para sama-sama pong magpuri sa Kanya. Gusto ko lang po i-share, dati po kasi, yung lumang pagkatao, naniniwala po ako, sabi nga po sa Hebreo 13:5, I will never leave you, I will never abandon you. Kasi po, alam niyo po, kahit nung
nasa lumang pagkatao po tayo, alam ko po hindi po tayo iniiwan ni Lord. Kasi po kung wala po siya sa atin, baka napahamak na po tayo. Pero alam ko po na si Lord, alam po niya na may plano pa po siya sa atin. Yes. Babaguhin po niya ang buhay natin, gagamitin po niya tayo. Alam ko po na pag kumilos po si Lord sa buhay natin, susunod po lahat. Kasi po, hindi ako po dati sa lumang pagkatao, hindi po talaga ako nagbabasa ng Bible. Madalang po, nagcha-church po, pero hindi po ako nagbabasa ng Bible. Ang hirap po, pero sabi ko nga po sa sarili ko nung nagpa-pray po ako, bakit po ako mananatili sa ganung buhay na nagpupunta ako sa church, nagsasayang lang po ba ako ng oras? Wala naman po doon yung puso ko. Tapos, nung po sabi ko nga po, hindi po ako mananatili sa ganung buhay. Natuto po ako magbasa. Nagigising po ako minsan. Tapos nakikipag-meeting na po ako sa kanya. Nandun na rin po yung takot. Minsan po, i-share ko lang po. Yung cellphone ko po, may audio Bible. One time, kasi every night po talaga, ino-open ko po yun habang nagpe-pray. Tapos nakikinig po, ang lakas nga po. Minsan nga po, naririnig din po. Tapos, 1:30 po, nagising po ako. Tapos, ang message po dun sa audio Bible, nasa Revelation po. Tapos, ang narinig ko po dun, one day lalabas ang mga kampo ni Satan. Tapos, may angel na bumaba. Tapos, alam niyo po, parang may takot po sa puso. Ayoko po lumabas kasi nahihingi po ako noon. Natatakot po ako. Tapos sabi ko po, matutulog na lang ako para makalimutan ko po yun. Pero parang may tumigil po sa akin, ba't ka matutulog? Kailangan mo mag-pray ulit. Tapos, yung ginawa ko po, yung pong audio Bible, hinalis ko po sa Revelation, binalik ko po siya sa awit. Dahil po may takot. Dati po, never ko po talagang naranasan yung Holy Spirit po na sinasabi po sa akin, "Hoy, gumising ka, magbasa ka ng Bible." Ngayon po, 2:30 po, kasi po, ino-open ko po yung audio Bible. Nagigising na po akong pusa. Praise God po. Ang laki-laki po talaga ng binago ni Lord sa akin. Ako po, mismo po, tumatayo po dito, sasabihin ko po sa inyo, hindi po ako tatayo dito kung ako po sa sarili ko, wala po akong nakikita pagbabago sa sarili. Alam ko po, mahabang processing pa pong ginagawa ni Lord sa akin para magpatuloy po sa Kanya at saka magamit po niya. Yun po, praise God po. Alam ko po sa atin po lahat, gagamitin po tayo ni Lord. Yung nararanasan ko pong pagbabago ni Lord, alam ko po, mararanasan po natin lahat. Praise God po, binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat na sa dami na. Sabi po dyan, di ba? Sabi niya in this, that you will receive power from the Holy Spirit. That comes upon you and you will be my witness to the ends of the earth. Alam niyo, meron akong pahabol dun sa testimony ni... Kaya ito yung tip na kung saan talagang sabi na po yung pagsuko niya ay tingnan nyo yung naging resulta ni Juan. Hindi lang niya sinabi sa inyo isinuko po niya yung Candy Crush. Isinuko niya yung Candy Crush kaya tingnan nyo nag-uumapaw. Po ba? Nag-uumapaw. Pero hindi ko lang sinasabi na gayahin niya siya. Bahala kayo. Ayaw pa rin niya yung ganyang buhay. Amen? Dati daw umaga pa lang, pag-gising niya, cellphone na agad, pwede ka. Amen. So, yan po yung kapangyarihan ng Diyos kung magpasako po tayo. Yes. Yan po, you will receive, sabi naman po, itong pangako niya, you will receive and you will be my witness to the end. So, Number 7, at what the Holy Spirit gives life, no? And the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through the Spirit He lives in you. Di mo ba, ang sabi sa Philippians chapter 2, ano? Yung pong pagkabuhay na maguli ng Panginoon Jesus, ang sabi po doon, ibinigay po sa Kanya lahat ng kapangyarihan.
No, kaya ang lahat po, sabi ganoon, ay luluhod. Dahil, sabi nga po, doon sa ipinagkaloob niyang buhay. No, kaya ito po yung dapat natin malaman dito eh. Nakapagbigay ng buhay ang Banal na Espiritu, panibagong buhay, yung bagong pagkatao. Ito po yung sinasabi na, if any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, new things have become new. Bago na ang lahat. Mabubuhay lang po ang bagong pagkatao na yan, sabi nga po, kung makakaranas din kayo ng pagkamatay. No, kaya ito po yung mission po natin dapat eh. No, araw-araw kailangan patayin si Badong. Patayin si Badong. Di ba? Dapat ito po yung sinabi po, I die daily, sabi po ni Pablo. Dahil nakita niya yung kahalagahan na hindi na dapat yung ang nabubuhay. Sabi, I am crucified with Christ, sabi dun sa Galatians 2:20. Nevertheless, I live, yet not I, sabi ni Pablo. But Christ liveth in me. The life that I live by faith in the Son of God who gave His life. Dun sabi. Yun po dapat yung daily na natin na ginagawa natin. We must die daily. Kaya kailan ba nung Friday, nung tayo po ay nagkaroon ng message, di ba? At nakaka-bless dahil kasi yung sinabi ni Elsa, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pa sa atin lang pala, yung inaangkin natin sa Philippians 4:13, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me, di ba? Pero mas sakaling ang nagising sa umaga ay si Badong, you cannot do all things. Di ba? Lunes na Lunes pa lang eh. Di ba? Sabi ko, where do I begin? Di ba? Ano po yung natutunan natin doon? Napakalaga eh. No? It's your choice. Sino ba ang dapat mong buhayin dyan sa umaga mo na yan? Ano? Kahit kung bubuhayin mo yung bagong pagkatao, taglay-taglay mo lahat yung mga pangako po ng Diyos eh. Buhay na buhay ka. Dahil kasi kasama po ang Espiritu ng Diyos. At maangkin mo, I can do all things through Christ. No, yun po yung ibig sabihin eh. No? In order for the Spirit to live, to sabi nga, to give you life, no? It's your choice. It's your choice. Kung yan ba ay pinapatay mo yung pagkabadong mo sa umaga. Amen? So, meron po itong tinatawag na the fellowship of the Holy Spirit. No? Nasabi po doon, those who live according to the sinful nature, nabasa na po natin kanina, have their minds set on what the nature desires, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind of the sinful man is dead, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Kaya kapag yung chinoice mo na ang nagising po sa umaga ay yung bagong pagkatao na sa iyo, kaya magliliwanag ka. No? Kaya sabi nga po, pagpapala ka at hindi yung ikaw yung pinagpapala. Ikaw magbibigay ng pagpapala. No? Tandaan mo natin na the Holy Spirit is not a remote control extension of God. No, He is God Himself. No? He is a person in His own right, and as such, no, meron pong tatlong bagay na dapat natin papangingatan. Naasabi po dyan sa Ephesians chapter 4, 3:40. Grieving, quenching, saka insulting the Holy Spirit. Ito po yung pangingatan natin. No, magigrieve natin ang Holy Spirit. Sa Ephesians 4:30, sabi niya, do not grieve the Holy Spirit, God, with whom you were sealed for the day of redemption. Paano ba natin magigrieve ang Holy Spirit? Paano natin magigrieve ang Holy Spirit sa ating buhay? Diba? Mag-i-start sa umaga. Kita nyo, kapag kayo po ay nag-aapura at wala na po kayo nung time na pakipag-ugnayan sa Kanya, magigrieve po yun. Magigrieve. Alam nyo, hindi lang siya magigrieve eh, kasi may epektuhan din po tayo eh. Alam po natin yan, na kapag wala po yung presensya ng Diyos sa buhay natin, sira po ang araw natin. So, avoid natin na i-grieve ang Holy Spirit. Pagkatapos siya pa, quench, halos magkakaparehas na ito. Quench, anong tagal ng quench? No? Nauuhaw, no? Huwag mong pauhawin ang Banal na Espiritu. Ibig sabihin, pakainin mo siya. Di ba?
Pakainin natin ang banal na Spirit sa buhay natin. Ano ang pagkain niya? Diba? Now, kahit ang sabi po sa 2 Peter, di ba? As a newborn babes, desire, sabi nga nun, desire the sincere milk of the word so that you may grow thereby. Ang sabi po, John 6:63, the word, sabi nga nun, that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. Ano nyo? Now, kaya, meron po tayong responsibilidad palakasin yung spiritong nasa sa atin. Na kapag sabi nga po, hindi natin pinapainom, pinapangain, that is quenching the Holy Spirit. Pagkatapos, number 3, ito nga, insulting the Holy Spirit. Sabi po sa Hebrews 10:29, how much more severely do you think someone deserves to be punished? Sabi nga nun. But thus, who has trampled the Son of God underfoot, who has treated us an unholy thing, the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. Ito po yung sinasabing, sabi nga raw, yung salabi po sa Biblia, sabi nga po, na maski man yung isang baboy na pinaliguan mo, nilagyan mo pa ng ribbon, diba? Pag pinakawala mo, babalik at babalik pa rin. Pero alam nyo, ito po napakagandang ginawa ng Diyos po sa atin. Na maski man meron po tayong katangian na gano'n. Sa totoo lang, meron po tayong katangian na gano'n. Sabi nga po, yung aso, isinuka ay kinain. Meron po tayong katangian na gano'n. Pero alam nyo, hindi po natin titignan yung katangian na yun. Ang titignan po natin yung habag ng Diyos sa atin, yung grace. Na maski man gaano tayong karumi, di ba? Na kaya, nakaka-bless yung hiningi sa akin ni Giovanni na memory verse niya. Sabi niya, kung alam niyo ang salita ng Diyos, no? Kayo mga nakakaalam ng salita ng Diyos, pagkatapos hindi niyo ginagawa, ang sabi po doon sa John 12:47, hindi ko kayo hinuhusgahan. Sabi ng Diyos, hindi ko kayo hinuhusgahan. Maski man magkasala kayo na magkasala dyan, hindi ko kayo hinuhusgahan. Dahil ang sabi niya, pumunta ako rito, hindi manghuhusga kundi magbibigay ng buhay. Nakita niyo? Na kahit kung meron ba tayong kahinaan, no, ay alam nyo, mahabagin po ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. Amen? So, yun po yung huwag nating insultuhin, no, ang banal na Espiritu. Tayo na nakatanggap na. Amen? So, sa Philippians chapter 2 verse 1, ito po yung iningi po sa atin. Therefore, if we have any encouragement from being united in Christ, no, if any comfort from His love, if any common share in the Spirit, if any tenderness and compassion, ang sabi po doon, then make my joy complete by being like-minded, no? Having the same love, being one spirit and of one mind. Alam nyo, this rich, deep fellowship and intimate sharing of two hearts, no? Yung heart and the heart of God. At paano po magtatrabaho yan? Makikita po natin doon sa number 1 po, the Holy Spirit searches your heart. Makikita po natin doon sa Romans 8:27. And He who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. It is the Holy Spirit who intercedes for us. Tandaan natin yun dito po sa kinalalagyan natin na nag-i-intercede po sa atin ay ang banal na Espiritu. Pagkatapos, doon po sa kanang kamay ng Diyos ang nag-i-intercede po sa atin ay ang Panginoon Jesus. Nakita nyo, ano pa ba ang kakatwiran natin? Nakita nyo yung kapangyarihan po na siyang for protection sa atin. At nagbibigay po sa atin ng kalakasan natin. And then, the Holy Spirit searches the heart of God. Ito po yung katotohanan sa mga taong, sabi nga po, wala sa kanila ang banal na Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2 verse 10, sabi nga, these are the things that God has revealed to us by the Spirit. Sabi po yan, that the Spirit searches all things, no, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? Sabi po dyan, in the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Nakakaya ito po yung babala sa atin kapag wala po sa atin ang Espiritu ng Diyos, ay hindi po natin maunawaan ang mga salita po ng Diyos. Hindi po natin matatanggap ang pangako ng Diyos.
Hindi po natin maaangkin ang mga provision ng Diyos sa atin. Kaya ito po yung kahalagahan na dapat po tanggapin natin ang Espiritu sa buhay natin. At kung gagawin po natin yan, sabi po yan, in this way, the Holy Spirit becomes your living link with the Father, because the Holy Spirit searches all things, even the deep things of God. You are able, through the Holy Spirit, to search the heart of God. He reveals to you the very depths of God's heart. Iyan po yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Satisfy my need. Only you can make me whole. Yes, Lord. Give me strength to make me grow. Holy Spirit, Oh, yes, Lord. fall fresh on me. Thank you, O God. Come, Holy Spirit. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit. Come into our hearts, O God. Lord, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, O Diyos. Siyang nananahan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Nandoon, O Diyos, ang kasiguraduhan, O God. Nandoon, O God, ang Lord, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang kapayapaan mo, O Diyos, at higit, O God, ang knowledge and revelation na kailangan namin, O Diyos, upang magpatuloy kami, Panginoon, with boldness in our hearts, Panginoon, Lord God. Oh, we thank you so much, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa pangako mo, Panginoon, at pinagkaloob mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, dalangin nga naman po namin, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Ang patuloy, O Diyos, na siyang pag-reveal mo sa amin, Panginoon, Lord God. Sa kahalagahan na, O God, ang salita mo. Magpapatuloy kami, Panginoon, Lord God, sa aming pagsasaliksik sa pag-aaral, O Diyos, at higit, Panginoon, Lord God. Magpapatuloy kami magpasakop, Panginoon, Lord God, at higit, Lord. Magpapatuloy kami, Panginoon, sa gawa, O Diyos, ang mga tinuturo mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam namin, O Diyos, ang kapangyarihan mo, O Diyos, ay makikita lang, Panginoon, sa pamagitan, Lord God, na aming pagganap, Panginoon, Lord God, sa kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Oh, we thank you so much, Lord God. And we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And in Jesus' name we pray.